Anak, mag-iingat ka ron ha. Palagi ka mag-message sa amin at mag-update. Hindi mo kabisado ang Maynila, kaya nag-aalala ako. Sabi ng ina ni Katana na umubo-ubo. May sakit ito at sabi ng doktor ay hindi na muna pwedeng magtrabaho kaya pikit matang susulong si Katana sa Maynila. Ibang-iba ang Maynila dito sa probinsya natin, anak. May mga adik at masasamang tao doon. Dagdag pa ng ina. Napatigil si Katana sa pag-aayos ng mga gamit niyang dadalhin niya sa Maynila at lumapit siya sa ina at yumakap siya rito. Hinaplos naman nito agad ang kanyang buhok. Ayoko talaga mawalay sa inyo ni tatay, Nay. Ayoko din umalis dito. Pero kailangan po. Hindi sapat ang kita ni tatay para sa atin. At wala ding permanent na trabaho ako nakukuha dito sa probinsya. Kaya kailangan ko po itong gawin. Kahit na ang kapalit ay mapalayo sa inyo. Malungkot na sabi ni Katana. Wala siyang choice kundi ang gawin ang nararapat. Basta anak, mag-ingat ka ha. Huwag ka masyado magtitiwala sa kung kanino. Masyadong ganid ang ibang tao sa Maynila at mapanlin lang. Hindi mo alam ang ugaling meron ng mga tao doon. Kaya ang masasabi ko lang anak, ay huwag masyadong magtitiwala at magiging mabait. Mabait ka pa naman at masyadong maawain. Marahang sabi ng ina. Namana ko po kasi sa inyo ni tatay yan, Nay. Mabait po ako, pero tatandaan ko po yung mga sinabi ninyo. May alam din naman po akong iba tungkol sa Maynila at kung ano ang buhay na meron doon. Sana lang po ay maging maayos ang magiging boss ko kung saan man ako matatanggap. Ani Katana at napabuntong hininga. Anak, wag lang sa hindi magandang trabaho. Alam mo na ang ibig sabihin ni nanay. Huwag kang kakagat sa malaking offer ng pera kung sakali mang makatagpo ka ng ganun. Ani ng ina. Huwag kang mag-alala, Nay. Babalik agad ako dito kapag hindi ko gusto ang mga trabahong meron doon. Pero syempre naman po, doon ako sa maayos at matinong trabaho. Hindi yung mapapahamak ako. Ayoko din naman po mag-alala kayo sa akin eh. Ani Katana. Mabuti at nagkakaintindihan tayo anak at may nalalaman ka. Marami kang malalaman sa Maynila. May mga matututunan ka rin. At makikita mo kung anong mundo ang mayroon ng mga tao doon kesa dito sa probinsya. Basta, huwag mong kalilimutan na tumawag sa amin palagi at ang balitaan kami. Ani ng ina. Opo, Nay. Pangako po. Mahal na mahal ko po kayo ni tatay at mag-iingat din po kayo dito palagi ha. Kapag may nahanap na po akong permanent na trabaho at maayos pang sweldo, agad po ako magpapadala dito. At kapag po ay kaya ko na, ay patitigilin ko na si tatay sa pagtatrabaho niya. Dahil matanda na din po ang tatay, Nay eh. Matanda na kayo at kailangang nagpapahinga na lamang po kayo. Malambing na sabi ni Katana. Magpapahinga na din ng tatay anak kapag maayos na ang lahat at kapag maayos ang trabahong makukuha mo. I love you anak ko, ang unang prinsesa ni nanay at tatay. Patawarin mo sana kami kung hindi namin kayo nabigyan ng magkakapatid ng marangyang buhay. Sorry anak kung ganito lang tayo. Ganito lang ang naibigay namin. Emosyonal na sabi ng kanyang ina. Humiwalay si Katana sa pagkakayakap ng kanyang ina sa kanya na naiiyak na. Nay, ano ka ba? Hindi mo kailangang mag-sorry. Saka masaya po ako sa kung anong meron at buhay tayo ngayon. Masaya po kami ng mga kapatid ko. Aanhin po namin ang marangyang buhay. Nakukuha ang mga gusto kung hindi naman po kami masaya. Maraming mayayaman na yang hindi masaya. At kung ako po ang papipiliin, ay ganitong buhay ang nais ko. Basta kasama ko po kayo. Sabi ni Katana. Naglandas ang mga luha ng kanyang ina sa mga mata nito. Pagpasensyahan mo na si nanay anak ha. Hindi lang talaga maiwasan ni nanay na mag-isip ng kung ano-ano. Kasi pakiramdam ko, ang dami naming pagkukulang sa inyo. At ngayon nahihirapan ka. Ikaw ang nagsasakripisyo para sa pamilya natin. Ani ng kanyang ina. Marahang napahinga si Katana. Nay, tandaan niyo po itong mga sasabihin ko ha. Tumigil si Katana at hinawakan niya ang kamay ng umiiyak niyang ina. Huwag niyo pong isipin ang mga bagay na ganyan. Huwag niyo pong isipin na marami kayong pagkukulang sa amin.
Dahil Nay, ang totoo, sapat ang lahat ng ibinibigay niyo sa amin. Sa pagmamahal niyo pa lang sa amin masaya na kami. Buo na kami. Kasi ang dami dyan na hindi pinaparamdam ng mga magulang sa kanilang mga anak na mahal nila ang mga ito. Pero kayo, Nay, pinalaki niyo kaming mas nanaigang pagmamahalan at kasiyahan sa pamilya. Kesa sa mga mararangyang bagay. Walang saysayang kayamanan kung walang pagmamahalan at kasiyahan, di ba, Nay? Sabi at tanong ni Katana na dahan-dahan na ding naglanda sa mga luha sa mga mata. Hindi niya na din mapigilan ang sarili na maging emosyonal. Isipin niyo po palagi na masaya kami ng mga kapatid ko sa kung anong meron tayo ngayon at sa kung ano ang ibinigay niyong buhay sa amin. Isa pa, Nay, wala kami ngayon dito sa mundong ibabaw kung hindi po dahil sa inyo ni Tatay. Kaya sobrang nagpapasalamat po akong ipinanganak ninyo ako at hinayaan na masilayan ang ganda ng ating mundo. Dagdag ni Katana na punong-puno na ng mga luha ang mga mata. Mahal na mahal po namin kayo ni Tatay. At wala po kaming mahihiling pa, kundi ang makasama lang kayo ng matagal at maging masaya pang ating pamilya. Huling sinabi ni Katana. Niyakap siya ng kanyang ina at pinaghahalikan sa tuktok ng ulo. Sobrang swerte talaga namin ng tatay ninyo. Kasi may anak kaming kagaya mo at ng mga kapatid mo. Napalaki talaga namin kayo ng maayos. Maraming salamat anak sa pag-intindi sa lahat. At sa mga sinabi mo, na-touch si Nanay. Ani ng ina. Hala, Nay, tama na nga. Masyado na tayo nagdadrama. Baka mamaya niyan, hindi pa ako matuloy sa Maynila dahil sa inyo Reklamo ni Katana, pagak na natawa ang kanyang ina. Nagpuna sila ng kanilang mga luha hanggang sa dumating ang ama ni Katana at naabutan sila. Bakit nagsisiiyakan ng mga mahal ko? Tanong nito. May pinag-usapan lang po, Tatay. Tapos naging emosyonal po kami parehas ni Nanay. Pero ayos naman na po. Magalang na sagot ni Katana. Lumapit ang kanyang ama sa kanila at umupo ito sa gitna nila kaya nagbigay sila ng espasyo. Agad sila nitong marahang hinawakan sa magkabilang ulo at pinaghahalikan. Talaga naman ang dalawang reyna ko. Huwag na kayo umiyak. Ayaw na ayaw ko umiiyak kayo. Kung ano man ang pinag-usapan ninyo, huwag nyo na ulit pag-usapan para hindi na kayo umiyak ng ganyan. Ani ni Mr. Bulawan. Si Nanay kasi, Tay, nagdrama siya kaya, hayon, nadamay na din ako. Hindi ko na din mapigilan ang sarili ko. Ungot ni Katana. Ikaw talaga yun, anak. Marami kang nasabi. Sobrang nakakaiyak kaya hayan. Ikaw talaga ang dahilan, anak. Giit ng ina. Napanguso si Katana at pagak namang natawa ang ama. Nagsisihan pa kayo, halinga kayo dito. Ang dalawang reyna ko talaga kahit kailan. Ani ng ama. Pangako ko sa inyong dalawa na makakaahon din tayo sa kahirapan. Kaya magtiwala lang kayo sa akin. Hindi tayo habang buhay na ganito. Ani nito. Tay, masaya na po kami sa ganitong buhay. Tapos dito nakatira sa probinsya. Kasi tahimik ka talagang magkakaroon ka ng peace of mind. Ani Katana. Hindi anak, gagawin pa din ni Tatay ang lahat. Gusto ko pa din maibigay sa inyo ng nanay mo at ng mga kapatid mo ang mga hindi ko naibigay noon. Pero baka matagalan pa anak. Pasensya na ha. Ani ng ama. Hindi na kailangan, Tay. Tay naman katatapos lang namin mag-iyakan tapos mag-iiyakan na naman ba tayo ulit? Ungot ni Katana. Pagak na natawa ang kanyang ama. Siyempre anak, hindi na. Tahan na kayong dalawa. Wala nang iiyak. Lalo na bukas at aalis na ang ating prinsesang mahal. Ani nito sa kanyang asawa. Hindi ako iiyak bukas, mahal. Naubos na ang mga luha ko ngayon dahil kay Katana. Pinaiyak niya ako La si Nanay, ikaw kaya yung unang umiyak dyan. Ngusong sabi naman ni Katana. Humalakhak lang ang kanyang ama at pinaghahalikan na naman sila sa tuktok ng ulo. Sumapit ang hapon at naglakad-lakad si Katana sa tapat ng kanilang bahay. Maganda sa kanila ang tanawin.
Tanaw dito ang mga bundok at mga naglalakihang puno, kaya presko ang hangin at bawat madadaanan mo pang bahay ay may mga bakuran kung saan maraming mga iba't ibang bulaklak na napapaligiran ng mga paru-paro, kaya talagang langhap at dama mo ang buhay probinsya. Sa lugar ni Nakatana ay hindi dinadaanan ng mga sasakyan dahil puro bukid ang sa kanila. Malayo ang sasakyan sa kanila, kaya kapag lalabas ka, dapat meron kang bike o motor dahil nakakapagod maglakad dahil sa layo ng sasakyan. Pero dahil sa mga nagagandahang kapaligiran nito ay hindi mo mararamdaman ang pagod, lalo na kapag may kasama ka at kausap. Kung minsan ay kasama niya ang kanyang kapatid at nagpapahatid siya dito sa labas. Kapag gabi naman, sa daanan naman nila ay maraming mga ilaw at ang mga tao roon ay mababait at maaayos, lalo na ang mga lalaki. Talagang gentleman sila sa lahat ng mga babae at kapag nakapang-abot sa daan, ihahatid ka nila sa bahay nyo, kaya hindi ka na dapat mangamba pa. Pero napaisip si Katana kung ano ang magiging kalagayan niya sa Maynila. Alam niya mahihirapan siyang mag-adjust dahil iba ang nakasanayan niya sa probinsya. Kat-kat! Sigaw ng isang lalaki. Si Jack. Agad nang palingon si Katana doon. Maliit siyang ngumiti nang makalapit ito sa kanya. Bakit, Jack? May kailangan ka ba? Marahang tanong ni Katana. Malawak ang ngiti ni Jack. Wala naman. Nakita lang kita. Saan ka pupunta? Balita ako, aalis ka daw bukas. Luluwas ka ng Maynila at doon ka na ba? Takang tanong nito at kunot pa ang noo. Hindi naman, Jack. May tatrabaho lang ako doon. Pero uuwi din naman ako kapag may free time. Sagot ni Katana. Kat-kat ang tawag sa kanya ng mga tao sa kanila. Palayaw niya ito. Malalayo ka na pala dito. Mag-iingat ka ron ha. Tapos huwag mo kakalimutan na i-message ako. Maraming pogi doon eh. Ani, Jack. Wala naman akong pakialam sa mga gwapo doon, Jack. Ang impinunta ko doon ay trabaho. At hindi na ako ano-ano. Ani Katana. Huwag kang magsalita ng tapos, Kat-kat. Kasi iba ang mga lalaki sa Maynila. Kapag nandun ka na, dun mo malalaman kung anong pinagkaiba ng mga lalaki doon at dito sa probinsya. Kapag may nakilala ka doon, posibleng mahulog ka sa kanya. Ani ni Jack. Masyado namang malawak agad yung iniisip mo, Jack. Sa akin nga wala akong paki eh. Saka wala pa sa isip ko ang magjowa. Hindi nga pumasok sa isip ko yan eh, kaya imposible yan. Umalis akong single. Uuwi akong single. Sakit lang sa ulo ang mga jowa-jowa. Mas mabuti pang tumandang dalaga eh. Ani Katana at napailing. Tingnan natin. Kapag umuwi ka may jowa, sasabihin ko mga sinabi mo ngayon. Ani Jack. Hindi naman ako kagaya ng mga ibang babae na mabilis ma-attract sa isang lalaki. Sa daming gwapo din sa school na pinasukan ko dati ay wala naman akong paki sa kanila. Hirap na ani ni Katana. Pero iba sa Maynila, Kat-kat. Kaya wag ka muna magsalita ng tapos. Ay, basta. Naniniwala akong uuwi kang may jowa. Malakas ang pakiramdam ko. Tugon naman ni Jack. Parang pinapahiwatig mong gustong-gusto mo ako magkaroon ng kasintahan ah. Ani Katana at pagak na natawa si Jack. Hindi naman. Nagsasabi lang naman ako ng totoo. Saka alam ko kasi ang meron sa Maynila. Kaya nakikita ko marami kang matututunan at malalaman. Baka nga mamaya pag uwi mo dito, ibang kat-kat ka na. Hindi na yung kat-kat na kilala namin. Emote ni Jack. Naitagilid ni Katana ang kanyang ulo. Walang ganong mangyayari. Kung ano ako noon, ganun pa din ako hanggang sa huli. Saka bakit naman ako magbabago? Marami akong malalaman, pero never ako magbabago, no? Giit ni Katana. Sige. Sabi mo eh. Basta, huwag mo ko kakalimutan ha. Ang makulit na kaibigan mo. Ay, best friend pala. Ani Jack. Hindi talaga kita makakalimutan, Jack. Ikaw lang naman tong unang lalaki nagkagusto sa akin eh. Ani Katana at ngumisi. Namula si Jack. Hoy, huwag mo naman ang paalala sa akin yun. May kasintahan na ako ngayon. Silusa pa naman yun. Baka mamaya marinig ka niya. Paalala ni Jack. Wala siyang dapat pagsilosan sa akin, no? Kasi BFF lang naman tayo. Stay strong kayong dalawa, ha?
Ani Katana. Huwag niyo iiwan at sasaktan ng isa't isa. Dapat handa kayo sa mga hirap, sakit at mga pagdadaanan niyo. Kasi pumasok kayo ng handa, kaya dapat handa din kayo sa kung ano man ang mangyari. Oo naman, mahal na mahal ko siya, kaya hindi ko siya iiwan at sasaktan. May mga kapatid akong babae, no? Doon pa lang iniisip ko na. Mahal na mahal ko ang mga kapatid kong babae tapos ako, mananakit lang. Paano kapag sila ang nasaktan? Affected ako kasi ako ang kuya. Napangiti si Katana dahil sa sinabi nito. Si Jack kasi ang unang naging kaibigan niya sa lahat. Childhood best friend na sila at naging kaklase. Si Jack lamang ang kanyang naging kaibigan dahil hindi naman siya friendly. Introvert siya, lalo na nung nag-aaral pa siya. Tanging si Jack lang ang nakisama sa kanya. Magkakaibigan din kasi ang mga parents nila kaya naging close silang dalawa hanggang sa biglang umamin si Jack sa kanya na gusto siya nito. Nagulat si Katana dahil hindi niya inaasahan yon gawa ng kapatid ang turing niya kay Jack. Pero pinaintindi niya lahat kay Jack na naintindihan naman ito. Nagkaroon ng ilangan at hiyaan sa pagitan nila pero bumalik din naman sa dati agad. Hindi nila sasayangin ang friendship nila at pinagsamahan nila ng dahilan doon. Hanggang sa magkagusto si Jack sa ibang babae at walang problema kay Katana yon dahil masaya siya na makita ang kaibigan na masaya. Dahil para sa kanya masasaktan niya lang si Jack at hanggang kaibigan lang talaga ang kanyang turing dito. Ngayon ay masaya na si Jack sa babaeng minamahal nito. Kaya ayoko sa'yo masyado kang green pa sa green. Yari ka talaga sa akin kapag nabalitaan kong wala na kayo ng GF mo. Matatamaan ka talaga. Banta ni Katana na pagak na tinawanan ni Jack. Basta kapag umuwi ka dito may jowa, ikaw naman ang tatamaan sa akin. Ganti nito. Hindi nga ako magkakajowa. Ba't pa kanina ka pa kulit ng kulit sa akin about sa jowa? Wala nga sa plano ko. Wala akong balak lumandi sa Maynila. Bahala sila. Wala akong pake kahit nagwapo pa. Ani Katana. Kinabukasan, maagang nagising si Katana para maaga din siyang makarating sa Maynila. Hinatid siya ng kanyang ama at ina sa sakayan at mabuti na lang at walang iyakan na naganap. Anak ha, magme-message ka sa amin kung naroon ka na. Ani ng ina sa nag-aalalang boses. Opo nay, huwag po kayong mag-alala, mag-a-update po agad ako. Sagot ni Katana. Niyakap niya ang kanyang ama at ina. Babay nay, tay, video call na lang po tayo ha. Mahal na mahal ko po kayo. At babalik din po ako kapag wala akong nahanap na trabaho doon. Ani Katana. Think positive anak, naniniwala akong magkakaroon ka ng trabaho doon. Ani ng ama. Sana po tay, para makatulong na po ako sa inyo. Kung ako ang papipiliin anak, ayoko magtrabaho ka sa Maynila. Ayos na sa akin na dito ka. Magkakasama tayo. Pero hindi naman kita mapipigilan sa gusto mo. Marahang sabi ng ama. Ngumuso si Katana na nag-astang bata sa harapan ng mga magulang. Tay, baka magkaroon pa tayo ng iyakan dito. Kaya aalis na po ako ha. Basta, mahal na mahal ko po kayo. Huling sabi ni Katana. At sa huling pagkakataon, ay mahigpit na yakap at halik sa noo galing sa kanyang mga magulang ang kanyang natanggap bago siya tuluyang umalis. Na nasa malayo na siya ay nakita niya ang inang naluluha na pero ngumiti pa din sa kanya. 7 oras ang biyahe papuntang Maynila kaya inayos muna ni Katana ang gamit niya. Wala namang importante doon kundi ang kaunting perang dala niya na ipon niya at ang kanyang cellphone. Sinandal niya ang kanyang ulo sa bintana at ipinikit ang mga mata. Hinayaan niyang tangayin siya ng antok. Sa mansyon ng mga Buenaventura, isang babae ang sumisigaw sa gate ng mga ito. Brian, lumabas ka dyan! Tangina ka! Panagutan mo ako! Pagkatapos mo magpakasarap ng kinin ako, hindi mo ako pananagutan? Hayop ka talaga! Walang hiya ka! Dahil sa'yo kaya napalayas ako sa amin! Sigaw ng babae sa labas. Galit na galit ito, ang muka maging ang boses. Nagliliyab pati ang mga mata nito sa sobrang galit na nararamdaman. Lumabas ka dyan! Ilabas niyo ang tanginang lalaking yan! Sigaw na naman ito. Ma'am, tama na po yan.
Huwag na po kayong gumawa ng skandalo dito. Nakakahiya po sa mga kapitbahay. Ani ng guard na nagbabantay sa gate. Titigil ako kapag lumabas ng lalaking yan. Magpakita siya sa akin. Harapin niya ako at panagutan. Hindi ako aalis dito nang hindi siya lumalabas. Mariing ani ng babae. Napakamot na lamang ng ulo ang guard at may kinausap siyang isang kasambahay. Nagpatuloy ang pagsigaw ng babae. Ang mga ibang taga roon ay napalabas na sa kanilang mga tahanan dahil sa naririnig, mga nakikimarites. Samantala ay naririnig naman ng mga magulang ang sigaw ng babae. Binulabog sila sa gitna ng kanilang tahimik na pagkain sa hapag. Ma'am, yung babae po, ayaw po talagang umalis. Pinaalis na po namin na ilang beses at sinabihan. Ani ng kasambahay. Nagpuna si Mrs. Benaventura ng kanyang labi. Inayos din ang sarili bago ito tumayo. Tawagan mo ang anak mo, Eduardo, at pauwiin mo dito. Kapag hindi siya umuwi, banned lahat ng mga cards niya. Walang emosyon na sabi nito. Napainom naman ang kanyang asawa na takot sa kanya. Naglakad na si Mrs. Sky palabas at malayo pa lang ay kita niya na ang babaeng galit na galit. Hindi first time ang ganoong pangyayari dahil araw-araw ay may iba't ibang mga babae ang pumupunta sa tapat ng gate nila at sumisigaw. Si Sky ay nahihiya na sa kanilang mga kapitbahay. Napatigil ang babae sa pagsisigaw nang makita niya si Sky na maldita ang muka at strikta. Pinuksan ng guard ang gate. Napaatras naman ng babae nang lumabas si Sky na nag-cross arm agad. At sino ka naman? Ika-31 babae ka nang pumupunta dito at sumisigaw. Ani Sky. Namutla ang babae, hindi agad nakaimik at naestatwa. Ma'am! Tawag ng babae, nanginginig ng bahagya ang boses at natakot kay Sky. Magpakilala ka! Mariing utos ni Sky. Nagkagatlabi ang babae at napalunok. I'm Jenica po. Isa po ako sa mga naka one night stand ng anak ninyo. Nito nakaraang linggo. At ngayon po ay buntis ako. Dinadala ko po magiging anak namin. Wala naman po talaga akong balak na pumunta dito nang malaman kong buntis ako. Hindi ko po nais na ipaalam sa kanyang may nabuo matapos po kami magtalik ng ilang beses. Ngunit ma'am, ibinababa ko na po ang sarili ko. Pinalayas po ako sa amin at wala po akong matitirhan ngayon. Alang-alang po sa anak kong dinadala ko ngayon, kaya naglakas loob na po ako magpunta dito. Kahit na alam kong hindi siya maniniwala. Mahabang sabi ng babae sa marahan na boses. Napalunok ito pagkatapos pero nagawa niyang makipagtitigan kay Sky na nakaangat pa din ng isang kilay. Papasukin niyo siya, sumunod ka sa akin. Utos ni Sky na tinalikuran na si Jenica at nauna na siyang maglakad papasok. Sumunod naman si Jenica, habang ang mga kapitbahay nila ay tinitingnan sila. Totoo nga may nabuntis ang anak niya. Ani ng isang matanda. Mukha nga. Diyos ko, ano ba nangyayari sa anak niyang yon? At naging ganon. Gwapo naman talaga. Kaso ay babaero lang. Ay, mabuting na lamang at hindi ganon ang anak ko. Hindi ako binibigyan ng sakit ng ulo ng anak ko. Hindi ko ata kakayanin kapag ganyan. Sabi naman ng isang babaeng napabuntong hininga at napailing. Pero ang tanong, pananagutan kaya ni Brian ang babae? At tatanggapin niya kaya ang bata? Siguro naman, hindi pwedeng hindi niya tanggapin yan, lalo at siya naman ang may gawa niyan. Kasama siya sa paggawa ng bata, kaya nararapat lang na tanggapin niya. Isa pa, nakakaawa yung dalaga. Ay nako, nasira na agad ang buhay dahil nabuntis. Ani pa na isang kapitbahay. Huwag na lang siguro tayo magsalita at hayaan na lang natin sila kung paano nila masusolusyonan yan. At baka alam mo na, iba din talagang pamilyang yan eh. Nag-usap pa sila ng kaunti tungkol kay Brian at pagkatapos ay umalis na sila sa harapan ng bahay ng mga ito na napapailing na lamang. Samantala, sa loob ng mansyon ng mga Benaventura, agad na ibaba ni Mr. Benaventura ang binabasa niyang dyaryo at naiayos niya din ang kanyang salamin at napaayos din siya ng kanyang pagkakaupo nang makita ang asawa kasama si Jenica na nagkagat ng labi.
Tumabi si Sky sa kanya na binigyan niya naman ng espasyo. Nasa sala sila ngayon. Maupo ka, iha. Marahang sabi ni Sky kay Jenica na sinunod niya naman agad. Bakas ang kaba kay Jenica at pinapakalma niya ang sarili. Wala naman siyang dapat ikakaba dahil nagsasabi naman siya ng totoo na nabuntis siya ni Brian. Wala pa ang anak ko. Mukhang naroon pa din siya sa bagong babae niya. Hindi naman na siguro bago sa'yo marinig yan. At alam mo naman siguro kung anong ginagawa niya sa buhay. Ani, Sky. Opo, alam ko naman po, ma'am. At aware naman po ako sa bagay na yon. Magalang na sagot ni Jenica. That's good to hear then. Pero ano pa bang gusto mong mangyari? Tanong ni Sky. Hindi inaasahan yun ni Jenica dahil akala niya magtataka at maraming mga tanong pa ito sa kanya. Buong akala niya ay hindi siya paniniwalaan nito. Ang gusto ko lang naman po ay financial support at tustusan ni Brian ang anak namin. Yan lang naman po, ma'am. Wala na akong ibang hiling pa. Sagot ni Jenica. Napasandal si Sky sa sofa. Sa akin ay hindi okay ang ganyan lang. Nabuntis ka ng anak namin at pangit tignan kung hindi kayo kasal na dalawa. Ano na lang iisipin ng anak ninyo kapag lumaki na siya at nagkaroon ng isip? Na hindi siya inaasahan na mabubuo? Hindi ako makakapayag ng ganon. Sabat ni Sky at natigilan si Jenica. Bigla niyang na-realize ang sinabi nito at may kung anong pumasok sa isip niya. Isipin mo na lang mabuti, iha, kung anong iisipin niya. At kung anong pwede niyang matanggap mula sa paaralan niya at sa ibang tao. Alam mo na ang ibig ko sabihin. Ani pa ni Sky. Pero ma'am, ang kasal ay hindi po basta-basta lamang. At may paniniwala din naman po ako sa kasal. Ani Jenica. Kung gano'n naman pala, bakit hinayaan mo may mangyari sa inyo ng anak namin? At ang malala pa, may nabuo kayo. Kung may ibang paniniwala ka pala sa kasal, dapat nag-isip ka muna bago nyo ginawa. Ani Sky at nakaramdam naman ng hiya si Jenica. Kaya bahagya siyang napayuko habang nagkagat ng labi. Ang sa akin lang, iha, ay nais kong ikasal kayong dalawa. Alang-alang lang sa magiging apo namin. Ayoko siya na makatanggap ng kung ano-anong mga salita. Sabi pa ni Sky. Naiintindihan ko po kayo, ma'am. Pero pakiusap po. Sana po ay huwag muna nating pag-usapan ang bagay na yan. Dahil ang ipinunta ko lang po dito ay ang panagutan ako ni Brian. Ani Jenica. Pananagutan ka na anak ko, iha. Kaya huwag kang mag-alala. Hindi naman ako papayag na hindi. Apo ko yan. Lagot lang siya sa amin ng daddy niya kung hindi. Ani Sky na parang nagbabanta sa tinig nito. Hindi nakaimik si Jenica. Hindi niya akalain na ganito pala kabait ang ina ni Brian. Ang nababalitaan niya kasi ay napakasama daw nito at hindi maganda ang trato sa mga mabababa sa kanya. Pero para kay Jenica ay iba ang nakikita niya kay Sky kumpara sa mga sinasabi ng iba. Dito ka na muna. Gaya ng sinabi mo ay pinalayas ka at wala kang mapupuntahan na iba. Kaya ka din nagpunta dito, di ba? Ipapahanda ko ang magiging silid mo. At magsabi ka lamang kung may nais kang pagkain. Marahang sabi ni Sky at tumayo na. Iniwanan si Jenica at ang asawa nito. Congrats! Sana ay makayanan mo ang anak namin. At sana magbago na ito ngayong magkakaanak na kayo. Sige, maiwanan muna kita, iha. At welcome ka dito sa bahay. Feel at home. Ani nito at iniwanan si Jenica. Sinundan ni Jenica ng mga tingin pa ito hanggang sa tuluyang mawala sa kanyang mga paningin. Kagat-kagat niya ang kanyang labi. Buti pa dito, ramdam ko na welcome ako at may tahanan ako. Samantalang sa amin ay hindi ko na nga nararamdaman na may mga magulang ako. Hindi ko pa ramdam na may inuuwian at kakampi ako. Ang bait nila dito. Sana ganyan din ang mga magulang ko sa akin. Mahinang sabi ni Jenica. Tumayo siya at naglibot sa buong mansyon. Samantala, Visit, sabi nga hindi ako nakabuntis at maingat naman ako. Gumagamit ako ng proteksyon kahit kailan. Naiinis na ani ni Brian. Problema mo dyan. Kanina ka pa dyan may sinasabi. Mukhang problemado ka na naman ah. Babae na naman ba? Tanong ng kanyang kaibigan na si Dennis.
Tumawag si Mami at sinabi niya may isang babae sa bahay namin nang naroon. Buntis daw ito at ako ang ama. Umuwi na daw ako at pag-usapan ng kalokohan na ginawa ko daw. Sabi ni Brian kay Dennis habang pinasadahan ng kanyang mga daliri ang buhok. Para siyang stress at problemado. Nagulat kasi siya sa binalita ng kanyang ina. Baka naman may nakalusot. Hayan, babae pa. Pangaasar ni Dennis, inis na napailing si Brian at napabuntong hininga. I swear bro, wala akong nabuntis. Mariing ani ni Brian. Malay mo naman kasi hindi mo nagamitan ng babaeng yun. At sobrang nasarapan ka ata to the point na yun na nga, nakalusot. Natatawang ani ni Dennis. Nainis lang si Brian imbes na matuwa. Naging bad trip ang araw niya. May magiging katalik pa sana siya kanina, ay kaso tumawag ang kanyang ina, kaya hayon, wala siya sa mood at bitin siya. Masakit din ang kanyang puson. Alam kong hindi sa akin ang batang dinadala niya. Ani Brian. Napailing si Dennis at hinawakan siya sa balikat. Mukhang nabuntis mo talaga bro. At sa'yo yun. Tinanggap ng mami at daddy mo sa mansyon nyo eh. Di naman basta-basta maniniwala yun. Sa daming nagpupunta sa inyo nun, hindi sila naniniwala, di ba? Pero bakit ngayon naniwala sila? Nagtatakang sabi at tanong ni Dennis. Mukhang magaling ang babaeng yun at napaniwala niya ang mga magulang ko. Lagot naman talaga siya sa akin kapag nalaman ko ang totoo. Wala akong pakialam kahit na babae siya. Buisit. Inis na ani Brian. Napabuntong hininga naman si Dennis. Kung ako sa'yo, umuwi ka na muna sa inyo para malaman mo kung sino ang babaeng yun. At kumpirmahin mo nga kung buntis na talaga at kung sa'yo nga ba. Payo ni Dennis. Sadyang gagawin ko yan. Papatunayan ko hindi ako ang ama ng dinadala niya. Ani Brian. Kasi alam kong hindi papayag sina mami at daddy na hindi kami kakasal na dalawa. Ngayong mukhang naniwala pa sila sa babaeng yun. Dagdag ni Brian. Hindi na lamang makaimik si Dennis na napailing na lang. Maging siya ay nasistress sa kanyang kaibigan. Masyado naman kasi naging over ang pagiging babaero nito at naging addict na din sa sex. Pinapanalangin niya na lang talaga na sana makatagpo ito ng babaeng magpapatino sa kanya. Yung babaeng hahabulin niya at iiyakan niya. At hinihintay ni Dennis ang araw na yun na mabaliw si Brian sa isang babae to the point na handa ito magpakamatay para sa babaeng minamahal. Hindi niya na din kasi nakakaya ang ginagawa nito. Minsan kasi ay napeperwisyo siya, lalo na at kilala siya ng mga babae ni Brian, kaya hinahanap ng mga ito si Brian sa kanya. Siya ang pinupuntahan at kinukulit, kaya nais niyang matapos ang kalokohan ng kaibigan. Mabagal ang pagmamaneho ni Brian pauwi sa kanila. Kunot ang kanyang noo at bakas pa din ang inis sa kanyang sarili. Iniisip niya kung sinong babae iyon sa dami na nakatalik niya. Pero malinis naman siya dahil madalas siyang magpa-check up at hindi naman siya nakikipagtalik lang basta-basta. Kinikilala at inaayos niya din naman. Pagbaba niya ng kanyang sasakyan ay pansin niya agad ang pagtingin sa kanya ng kanilang mga kasambahay pero nagpatuloy lamang siya sa pagpasok sa loob. Nakita niya agad ang isang babaeng nakatalikod. Nakaharap ito sa may family picture nila kung saan nasa isang malaking frame. Ito ang talagang nag-aagaw atensyon sa mga bisitang pumupunta sa kanilang tahanan. Who are you? Seryosong tanong ni Brian na makapunta siya sa likuran ni Jenica na natigilan naman pero dahan-dahang humarap sa kanya. Doon niya ito nakilala. Ito ang huling nakatalik niya noong nakaraang linggo. So, ikaw ang babaeng sinasabi nilang nabuntis ko? Are you sure that you are pregnant? At sure ka bang sa akin ang batang yan? Kasi oras na malaman kong hindi sa akin yan. Baka may magawa kong hindi maganda sa'yo. Ani Brian na parang nagbabanta. Napaiwas ng tingin si Jenica at parang natakot siya. Hindi mo naman kailangang paniwalaan at tanggapin na sa'yo talaga to. Hindi naman kita pinipilit eh. Financial support lang naman ang kailangan ko. At kung ayaw mo naman, hindi ako dito titira. May hiya pa din naman ako sa katawan ko. Kaya sabihin mo lang, kusa naman ako aalis. Sadyang kinapalan ko na lang ang mukha ko ngayon dahil wala na ako mapupuntahan pa. Tumigil si Jenica.
Pinaglaruan niya ang kanyang mga daliri habang nakayuko. Kasi pinalayas ako sa amin at alam ko hindi ako tatanggapin ng mga kamag-anak namin. Wala din naman ako mga kaibigan na totoo sa akin. Dagdag ni Jenica. Tinitigan ni Brian nang nanunuri si Jen. Hindi siya naniniwala sa kanya pero naaawa siya dito. Mukhang nagsasabi naman kasi ito ng totoo at hindi nagdadrama sa harapan niya. Magbibigay ako ng financial support kahit na hindi pa sigurado kung sa akin talaga yan. Dahil paglabas pa malalaman. Hindi naman ako masamang tao. Pero sana, sa akin talaga yan para hindi magalit ang kalooban ko sa'yo. Ayoko pa naman din sa lahat ay yung ginagago at niloloko ko. Ani Brian pero sa casual na boses. Salamat ng marami Brian. Hanap din ako ng trabaho para hindi naman ako magiging pabigat dito. Kakahiya din kasi kung dito lang ako. Ani Jenica. Hindi papayag si Mami sa gusto mo. Hindi yun papayag na mapahamak ang kanilang magiging apo ni Daddy. Kaya mananatili ka dito sa mansyon. Maghanap ka ng ibang pagkakaabalahan mo. Pero huwag kang gumawa ng mga gawain na mabibigat. Hindi ko din yun hahayaan. Ani Brian. May kung anong humaplo sa puso ni Jenica na kahit na alam niyang concern lang naman ito sa bata. Hindi ko ipapahamak ang bata, Brian. Gusto kong magtiwala ka sana sa akin. Maraming salamat sa pagtanggap at hinayaan mo din akong tumira dito muna. Salamat. Ani Jenica. Si Mami ang may gusto, kaya wala akong magagawa doon. Saad ni Brian. Sumapit ang hapon, nanatili nga si Jenica doon at pansamantala siyang doon muna mamalagi. Maasikaso ang mga kasambahay sa kanya, maging si Sky. Parang ina lang ito sa kanya sa trato nito. May cravings ka na ba ngayon, Iha? Tanong ni Sky sa kalagitnaan ng pagkain nila sa lamesa. Wala naman po. Basta, magsabi ka Iha kapag may ibang gusto kang kainin ha? Huwag kang mahihiya na sabihin sa amin. Marahang sabi ni Sky. Napatango naman si Jenica. Maraming salamat po talaga sa pagtanggap ninyo dito sa akin sa mansyon ninyo. At pasensya na din po sa ginawa ko sa labas ng gate ninyo. Nahihiyang ani ni Jenica. Kalimutan na lang natin ang nangyari. Ani lamang ni Sky. Nagpatuloy na sila sa pagkain. Samantala, ay pawisan na si Katana at pagod na din siya. Ramdam niyang gusto niya nang mahiga sa kama. Kanina pa siya nagtatanong-tanong sa kung saan pwede siya magtrabaho kung may mga bakante pa. Miss, may bakante pa po ba? Tanong ni Katana nang makita ang nakapaskil sa gilid ng isang maliit na karinderya na naghahanap ng tagahugas ng plato. Ay nako Iha, wala na. Mabuting doon ka magtanong sa Lucio Village. Maraming mga taga roon na naghahanap ng mga katulong. Lalo na sa Benaventura Mansion. Magtanong ka na lamang doon. Kilala naman ang pamilyang yun eh. Ani ng babae kay Katana na napatango. Sa Benaventura po ba? Tanong ni Katana. Oo Iha, yun ang pinakamayaman sa Lucio Village at may malaking mansyon doon. Alam ko kasi ay naghahanap ata sila ng yaya para sa anak nila. Doon mo subukan Iha. Bago ka lang ba dito? Ngayon lamang kita dito nakita. Sabi at tanong ng babae. Opo, bago lang po ako dito. Ang totoo po niyan ay galing pa po ako ng probinsya. Wala po kasi akong kamag-anak dito. Kaya hanggang ngayon po ay para akong ewan na naghahanap ng trabaho habang may bitbit na maleta. Nahihiyang ani ni Katana. Nako, mukha nga. Hindi kita maaaring patuloyin dito ngayon eh. Kasi mga lalaki ang mga nandito. Alam mo na, Iha. Para naman sana bukas ka na magpatuloy maghanap. Pero sa sinabi ko, Iha, pumunta ka na doon ngayon din. Ani ng babae. Opo, maraming salamat po. Pasasalamat ni Katana. May tinawag ang babae na isang magta-tricycle. Ihatid mo ito sa Lucio Village, sa mismong tapat ng Benaventura Mansion. Bago lang yan dito, at huwag kang sumubok na may gawing masama. Kilala kita. Banta ng babae. Grabe ka naman sa akin, Aling Rosa. Hindi naman ako masamang tao. May anak akong babae.
Ang ano mo naman po sa akin? Sagot ng lalaki. Tumingin naman si Donald kay Katana na nagtataka. O siya, yahatid kita doon, iha. Libre na lang para sa'yo at mag-iingat ka din doon. Ani Donald. Mabait naman yan, iha, at wala yang gagawing masama sa'yo. Tatamaan siya sa akin kapag may ginawa sa'yo yan, okay? Maraming salamat po sa inyo. Sana po ay may mapasukan po ako na trabaho doon. Wala din po kasi talaga akong matutuluyan dito ngayon eh. Ani Katana, pero hindi naman nagpapaawa. Nagpasalamat ulit siya kay Aling Rosa na binigyan pa siya ng pagkain. Nahiya pa siyang tanggapin ito pero nagpumilit ito kaya wala na siyang nagawa kundi kunin na lamang. Tahimik lang naman sina Donald at Katana. Mabilis lang at nakarating naman sila agad sa Lucio Village. Namangha si Katana sa mga building na napadaan sila hanggang sa naging tahimik na siya nung pumasok sila sa isang gate kung saan may nagbabantay na guard at akala mo isang checkpoint na sinuri pa sila. Mag-a-apply po ng trabaho dyan sa Benaventura Mansion. Ani Donald sa guard. Siya ang nakipag-usap at nagpaliwanag dito, kaya tuluyan silang pinapasok. Dito ka na, iha. Ani Donald na siyang nagbaba ng dala niyang maleta. Inalalayan din siya nito paglabas. Bumungad kay Katana ang isang malaking mansyon na akala mo ay palasyo. Laglag ang kanyang panga at awang ng bahagya ang kanyang labi sa gulat at pagkamangha. Hala, ito po pala yung nakikita ko kanina. Ani Katana. Oo, iha, ito yun. Talagang tanaw mo sa labas. Kung napansin mo, napapalibutan ng sementong pader ang buong village. At itong mansyon na to, matatanaw mo agad. Ang totoo ay nasa gitna ito ng lugar. Kaya tanaw na tanaw ng ibang mga taga-village. Kwento ni Donald sa kanya. Napakurap si Katana at pinilig ang kanyang ulo. Nagkagat siya ng labi. Mababait naman po ba ang nakatira dito? Tanong ni Katana. Ikaw ang bahalang humusga, iha, kapag nakapasok at nakilala mo na sila. Pero kung sa akin ay mababait naman ang mga ito. Ang tingin ng ibang tao sa kanila ay iba. Pero ako naman, alam ko mabait sila. Kasi sila ang tumulong sa akin maging saan ako sa pag-aaral. Tumutulong sila sa mga mahihirap at nangangailangan ng tulong. Pero hindi alam yun ng ibang mga tao. Kwento ni Donald. Ibig pong sabihin ay palihim silang tumutulong? Tanong ni Katana. Oo, iha. Pero tingin sa kanila ay ganid sa kayamanan. Mayaman at mapanghusga sa mga mahihirap. Kasi kapag nakita mo talaga ang mag-asawang Benaventura ay ibang klase ang aura nila. Kala mo talaga hinuhusgahan ang pagkatao mo. Sagot ni Donald. Tumango si Katana, naiintindihan niya at gets niya ang ibig sabihin ni Donald. Napahinga siya. Medyo nakakalungkot po kung ganun ang tingin ng ibang tao sa kanila. Pero hindi nila alam na sobrang bait pala ng mga ito. Ani Katana. O siya, iha, hanggang dito na lamang ako. May iwan na kita dito, ha? May matutuluyan ka na. Kung hindi ka man nila tanggapin ay patutuluyin ka naman nila dito. Kasi magagabi na din. Ani nito. Sige po, maraming salamat po sa inyong tulong. At mag-iingat po kayo sa pag-uwi. Malaki po ang utang na loob ko sa inyo ni Aling Rosa. Maraming salamat po talaga. Ani Katana. Wala yun, iha. Sa kamalit na bagay lang naman yun. Mas masarap pa din ang makatulong sa kapwa kesa ang hindi. Ani nito. Ngumiti si Donald sa kanya. Namiss tuloy ni Katana ang kanyang ama at ina. Ganon na ganon kabait ang tatay niya na kahit na ay walang-wala na, tutulong pa din sa iba kahit na nangangailangan din sila. Iniwanan na siya ni Donald. Napabuntong hininga si Katana bago lumapit sa gate. Lowbat ang kanyang phone kaya hindi niya matext o matawagan ang kanyang pamilya sa probinsya kaya kailangan niya ng matutuluyan kahit na pansamantala lang. Nag-doorbell si Katana at may lumabas naman na isang guard na nagbukas sa kanya ng gate. Pasok po kayo, ma'am. Ani ng guard na naunang nagsalita. May nais lumabas na salita sa bibig ni Katana pero hindi niya natuloy ito lalo na nang kuhanin ng guard ang kanyang maleta at ito ang nagdala papasok.
Nagtaka si Katana kasi hindi pa naman ito alam ang kanyang pakay, pero sa huli ay pumasok na din siya sa loob. Namangha siya sa ganda sa labas at mas lalo siya namangha sa ganda ng loob nito. Ngayon lang siya nakakita at nakapasok pa sa loob ng isang mansyon. Masasabi niyang sobrang yaman talaga ng pamilyang nagmamay-ari nito. "Ma'am, nandito na po." Ani ng guard, napatingin si Katana kay Sky na bumaba ng hagdan. Namangha si Katana kay Sky dahil kahit na may katandaan na, ay litaw na litaw pa din ang ganda nito. "Magandang hapon po, ma'am. May nakapagsabi po." Napatigil si Katana sa pagsasalita nang patigilin siya nito. "Itawag na sa akin ni Rosa, iha. Kaya alam ko na ang pakay mo. Tanggap ka na. Kailangan din talaga ng yaya ng anak ko. Kailangan ko siyang mabantayan ng mabuti." Ani Sky sa kanya. Natigilan si Katana pero kalaunan ay sumilip ang malawak ng ngiti sa kanyang labi. "Talaga po, ma'am? Tanggap na po ako?" Tuwang tanong ni Katana at hindi pa din makapaniwala. "Yes, iha. At bukas ka na magsimula. Alam kong kailangan mo magpahinga ngayon." Ani Sky. Maraming salamat po, ma'am." Ani Katana na bahagyang yumukod. Ngumiti ng maliit si Sky. "Walang anuman, iha. Ihahatid ka na isang kasambahay sa silid na tutuluyan mo. Magbihis ka muna at mag-ayos. Then pumunta ka sa kusina pagkatapos." Ani nito sa kanya. "Opo, ma'am. Noted po." Ani Katana habang may ngiti pa din sa labi at binigyan daan niya si Sky. Muntik na siyang mapatili kung hindi lang pumasok sa isip niya na wala pala siya sa kanilang bahay. Hinatid siya ng isang kasambahay na kung hindi siya nagkakamali ay mas matanda siya ng ilang taon dito. "Anong pangalan mo?" tanong ni Katana. "Ako po si Althea." Sagot nito. "Nice to meet you, Althea. Ako naman si Katana. Ikaw na bahala kung anong gusto mong itawag sa akin. Kung Ate Katana ba o Katana lang." Ani Katana. "Ate Katana na lang po. Gusto ko din po kasi may tinatawag po akong ate. Nice to meet you po. At bukas po ililibot po kita dito sa buong mansyon." Mahinhing ani ni Althea. "Salamat, Thea. Magpahinga ka na din. O kaya, chikahan muna tayo sa loob. Wala din ako makausap eh." Ani Katana. "Hala, wala pong problema sa akin, ate. Mas gusto ko po yan." Ani Althea. Nagtawanan silang dalawa. Pumasok sila sa silid ni Katana. Tinulungan siya ni Althea na ayusin ang kanyang mga gamit. "Ang laki ng mansyon nila. Tapos yung silid ko, ang laki din. Parang nakakahiya naman. Ganyan po talaga lahat ng mga silid natin dito. Parang kagaya lang din ng silid nila. Kaya siguro maraming nagmamahal sa kanila. Kasi mababait nga talaga sila. Ang ayos ng trato nila sa mga tauhan nila." Ani Katana. "Hala, ate, paano niyo po nalaman? Hindi po ba kayo natakot kanina kay ma'am? O kaya ay ginudge siya?" Tanong ni Althea. Natigilan naman si Katana. "Ha? Bakit ko naman i-judge si ma'am? Mukhang mabait naman siya eh." Ani Katana. "Kasi po ate, iba po kasi yung tingin ng ibang tao sa kanilang pamilya." Ani Althea. "Nakwento na nga sa akin yun ni Kuya Donald, yung naghatid sa akin dito. May kinuwento siya sa akin about sa kanila." Ani Katana. "Iilan lang naman po kasi ang nakakaalam kung gaano po kabait ang mga ito." Sabi naman ni Althea. Nagkwentuhan silang dalawa tungkol sa mga Buenaventura at maraming nasabi si Althea kay Katana sa kung ano ang mga nalalaman niya. Si Katana ay mas lalong namangha sa mga ito. Nang matapos silang dalawa ay sabay na silang lumabas. Nahihiya pa si Katana kaya todo ang paglapit niya kay Althea. "Huwag kang mahiya, ate. Kailangang masanay ka na agad sa umpisa pa lang. Kasi yun ang gusto ni na Sir at Ma'am." Sabi ni Althea. Ngumuso lamang si Katana. Nang makarating sila sa dining area, ay naabutan nilang naghahanda na ng pagkain sa lamesa. "Maupo na kayong dalawa
at sumabay na kayo sa pagkain. Ani Sky sa mga ito. Magkatabi namang umupo ang dalawa. Natatawa si Althea kasi natatawa siya kay Katana na parang ayaw mahiwalay sa kanya. Huwag kang mahiya dito, Iha. Welcome ka dito. Ani Sky. Tumango si Katana hanggang sa madako ang paningin niya kay Brian na nakatingin pala sa kanya. Napataas ang kanyang kilay dahil titig na titig ito sa kanya. Ganda! Bukang bibig ni Brian at ngumisi. Mukhang chick boy tong lalaking to ah. Ngisi pa lang niya alam ko na. Dagdag pang mukha niya. Pero hindi niya ako madadala. Anong kaala niya? Ani Katana sa kanyang isipan. Ito nga pala ang anak ko, napakabait at hindi nagdadala ng sakit ng ulo sa amin. Sarkastikong saad ni Sky. He's Brian. Pakilala nito kay Katana. Ah, Brian palang pangalan at mukhang tama ako. Nanggaling na din kay Ma'am. Ani Katana sa kanyang isip. Kumain na tayo. Huling sabi ni Sky. Tahimik silang kumain lahat at kaswal lang naman ang pagkain ni Katana pero naiilang siya nang maramdaman niya ang pagtitig ni Brian sa kanya. Kinabukasan, maagang nagising si Katana. Halos magkasabay lang sila ni Althea at nagtimpla sila ng kape at pagkatapos ay doon sila sa labas tumambay sa may garden area. Tahimik din pala dito, no? Pakiramdam ko tuloy parang nasa probinsya pa din ako. Ani Katana. Ay, taga-probinsya ka pala, ate? Paano ka napunta dito? Tanong ni Althea. Lumuwas talaga ako kahapon dito kasi maghahanap ako ng trabaho. Kaso ay hinapon na ako ng makababa sa bus. Ang mali ko, wala akong kakilala dito. Kaya hayun, naghanap na agad ako ng trabaho. Pero walang bakante hanggang sa mapadpad ako dito dahil na din kay Aling Rosa. Kwento ni Katana. Aling Rosa? May-ari ng karinderya hindi kalayuan dito? Tanong ni Althea. Oo, siya nga. Siya nag-recommend sa akin dito. Di ko naman nakalain na nakausap niya pala si Ma'am. Ani Katana. Kakilala kasi nila ang isa't isa, ate. At minsan, pumupunta dito si Aling Rosa para magdala ng iba't ibang mga ulam. Kwento ni Althea. Kaya naman pala. Ngayon gets ko na. Nagtataka lang kasi ako kahapon eh. Mukha lang nakikipagkaibigan sina Ma'am sa kapantay nila, ate. Pero ang totoo talaga niyan, mas malapit sila sa mga taong kagaya natin. Kasi galing din sa hirap noon si Ma'am kung hindi mo na itatanong. Hindi naman talaga mayaman ng pamilya ni Ma'am. Pero dahil sa nagsumikap siya, ay tignan mo naman ngayon. Ang ganda at ang rangya ng buhay niya. At mas lalo pa siyang binibiyayaan dahil hindi siya nakakalimot kung saan siya nanggaling. Proud na kwento ni Althea. Nakakatuwa naman at sobrang nakakahanga. Ani Katana. Talaga, ate, kaya sobrang hanga talaga ako kay Ma'am at malaki din ang pasasalamat ko sa kanya. Sa kanila ni Sir. Kung hindi dahil sa kanila kasi, baka wala ako ngayon dito. Kwento pa ni Althea. Mukhang marami ako nalalaman tungkol sa kanila at na-e-excite ako. Ani Katana. Parehas silang pagak na natawang dalawa. Maya-maya pa ay nagising naman na si Brian. Agad siya naghilamos at nag-ayos ng kanyang sarili at bumaba. Akmang pupunta siya sa kusina nang may marinig siyang tawanan. Ang boses ni Katana ang nakaagaw sa kanyang pandinig kasi alam niyang kakaiba ito. Dahan-dahan siyang lumapit roon ng bahagya. Habang nasa hindi siya kalayuan ay pinagmasdan niya ang marahang tumatawang si Katana. Napadila siya sa kanyang labi at hindi niya maiwasan na humanga. Hindi niya alam kung bakit nakuha ni Katana ang kanyang atensyon. Pero alam niya sa sarili niya na affected siya sa presensya ni Katana at malaki ang impact nito sa kanya. Parang may nais lumabas sa kanyang katawan pero hindi niya alam kung ano. Pinagmasdan niya ang bawat parte ng mukha ni Katana pababa sa leeg nito. Ganun na lamang ang paglunok ni Brian at pakiramdam niya para siyang nag-iinit bigla dahil kay Katana.
kahit na wala naman itong ginagawa sa kanya. Napabuntong hininga si Brian at napakuyom ng kamao. Grabe tong babaeng to. Binabaliw niya ako at binubuhay niya kung ano sa katawan ko na hindi dapat nabubuhay. Ani Brian, nagkagat ng labi at naging mariin ang tingin kay Katana. May kung anong humahaplos sa puso niya kapag naririnig ang tawa ni Katana ng musika sa kanyang pandinig. Hindi pwede ang nararamdaman kong ito at baka kung ano pang magawa ko sa kanya. Hindi pwedeng masama siya sa mga koleksyon ko. Mukhang bata pa to, kaya hindi pwede. Pagkausap ni Brian sa kanyang sarili at napailing-iling. Hindi siya nakaalis sa kanyang kinatatayuan. Hindi niya alam kung bakit, pero masaya siyang pinagmamasdan si Katana at pinapanood ang bawat pagtawa nito. Kailangan kong kontrolin ang sarili ko. Ano ba, Brian? Ani pa nito sa kanyang sarili. Ang hindi niya alam ay nasa likuran niya si Jenica na narinig lahat ng kanyang mga sinabi. Nakangiti si Jenica na animoy nasisiyahan sa mga narinig. Mukhang alam ko na kung sino magpapabago sa kanya. Ani Jenica sa kanyang isipan. Bago lang siya dito at talagang hindi pwede. Baka tuluyan na akong malagot kay Mommy. Mukha siyang inosenteng tignan. Kaya hindi niya deserve paglaruan. No, Brian. Huwag siya. Huwag ang batang yun. Rinig ni Jenica na sabi ni Brian na napapailing. Kung ibang tao nakakita kay Brian ay baka napagkamala na itong baliw dahil sa nagsasalita na siya mag-isa at parang kinakausap ang sarili na ewan. Nagkagatlabi si Jenica. Gusto niya mapahalakhak kasi natatawa na siya kay Brian pero nagpigil lamang siya para hindi mahalata nitong naroon siya sa likuran nito. Rinig niya ang malalim na pagbuntong hininga ni Brian at inis sa paggulo ng buhok nito. Akala mo may malaking problemang dinadala. Bata pa siya, Brian. Kaya maghanap ka na lang ng ibang babae. At umayos ka nga. Huwag na huwag mo siyang susubukan na galawin. Kung ayaw mo mamatay ng maaga na mismong ina mo ang gagawa. Kaya ayos ka, Brian. Umayos ka. Ani Brian sa mahinang boses. Parang tangang pinapagalitan at pinagsasabihan ng sarili. Brian! Tawag ni Jenica. Agad namang napaharap si Brian sa kanya na kunot ang noo at parang wala lang nangyari. Bakit? Casual na tanong ni Brian pero bakas ang pagtataka sa muka. Sino ang nagugustuhan mo sa dalawa? Kanina ka pa nariyan At imposible namang trip mo lang kasi hindi ka naman mahilig tumambay ng matagal at manood ng dalawang babaeng nag-uusap. Kaya sino ang natitipuhan mo, ha? Tanong ni Jenica, nagmamaang maangan. Mas lalong kumunot ang noo ni Brian na nagtaka sa tanong ni Jenica. What do you mean? Brian asked. Huwag ka nang magmaang-maangan pa, Brian, at huwag na in denial pa. Alam kong may isa ka nagugustuhan kay Katana at Althea. Si Althea ba? Hindi naman ako magagalit o ano, kasi wala namang tayo. Napansin ko lang din kaya nagtatanong ako sa'yo. Sabihin mo sa akin at baka matulungan pa kita, di ba? Ani Jenica nang umiti. Naitagilid ni Brian ng bahagya ang kanyang ulo dahil ngayon niya lamang naintindihan. Saglit kasi siyang nalutang. Wala akong nagugustuhan sa kanila at huwag mo ang bigyan ng mga kahulugan ng mga nakita mo. Ani Brian. Kaswal lamang ang mukha ni Jenica at hindi na siya nangulit pa at sumang-ayon na lamang kahit na alam niya ang totoo. Alam niyang nagugustuhan agad ni Brian si Katana. Alam din ni Jenica na si Katana na ang magpapabago kay Brian. Nararamdaman niya yun at magiging masaya siya kapag nakita niyang nagbago bigla si Brian. Si Jenica din siguro ang magiging unang masaya sa lahat kapag nangyari ang bagay na yun. Baka sa sobrang saya niya ay magpakain siya sa buong village. Hindi naman naging affected si Jenica sa kung ano man ang nararamdaman ni Brian kay Katana. Dahil wala naman kasi siyang gusto kay Brian o kahit na anong nararamdaman. At ang totoo ay may ibang lalaki talaga siyang minamahal pero komplikado ang kanilang sitwasyon. Kunot ang noo ni Brian na pinagmasdan si Jenica na papalayo sa kanya. Di niya naman siguro narinig ang mga sinabi ko. Tanong ni Brian sa sarili. Umiling siya at sa huling pagkakataon
ay sinulyapan niya si Katana na napalingon sa kanya. Tumaas ang kilay nito at maldita na ang mukha tignan. Hilik his lower lip at kinindatan niya si Katana na inirapan lang siya. Yan, ganyan nga ang gusto ko. Yung sa umpisa ay parang ayaw sa akin, pero sa huli pala ay nababaliw din pala sa gwapo kong muka. Hihintayin kita, Katana. Nagbago ng isip ko. Magiging malapit na ako sa'yo. Ani Brian na dahan-dahang napangisi. May nasa isip niya ang mga gusto niyang gawin kay Katana para mapalapit siya dito. Pagkatapos magkape ng dalawa, ay tumulong muna si Katana sa paglilinis ng mansyon dahil hindi pa din alam ni Katana kung sino ang kanyang aalagaan. Althea! Tawag ni Katana. Bakit ate? Magalang na tanong naman ito sa kanya na mabilis humarap. May bibi o batang anak ba sina ma'am and sir? Tanong ni Katana. Kumunot ang noo ni Althea at nagtaka siya kung bakit na itanong ni Katana bigla ito pero sinagot niya pa rin ang tanong. Ha? Alam ko ate, wala. Dahil dalawa lang naman ang anak nila. Yung isa ay babae. Panganay yung anak nila na nasa Amerika. At ito naman si Sir Brian na sumunod. Ang bunso nilang anak. Yun lang alam ko ate. Pero I'm sure na wala na silang ibang anak. Sagot ni Althea. Napatango naman si Katana. Nakinagat ang labi. Napaisip siya kung sino tuloy ang kanyang aalagaan. Bakit mo nga pala natanong ate? Kunot noong tanong ni Althea. Wala lang. Kasi mag-aalaga daw ako eh. Kaya napatanong ako kung sino ang aalagaan ko. Kasi wala naman ako nakitang bata dito sa mansyon. Sagot ni Katana. Nako ate, ayun lang ang hindi ko alam. Pero tanong mo na lang kay mamaya kapag nakita mo siya. Mukhang nag-aayos pa kasi yun sa kanilang silid ni sir. Kasi may pasok sa kanilang opisina. Di ko lang alam kung kasama niya si sir. Sagot ni Althea. Napatango naman si Katana. Sige, maraming salamat Thea. Ani Katana. Walang anuman ate, at maliit na bagay lang naman yun. Huwag kang mahihiya sa akin lumapit kapag may kailangan ka ha. O kaya naman kapag may itatanong ka. Ani Thea. At tumango naman si Katana na bumalik na sa paglilinis. Hinintay niya ang kanilang mom na si Sky nang makita niyang pababa ito ng hagdan at agad namang lumapit si Katana dito. Ma'am, Aniya. Katana, nga pala, about sa trabaho mong aalagaan mo ang anak ko. Mamaya na natin pag-usapan iha dahil nagmamadali lang ako. Pasensya ka na ha. Kahit na huwag ka na muna magtrabaho ngayon, magpahinga ka muna. Huwag ka na lang tumulong sa mga kasambahay. Marahang sabi ni Sky. Nagkagatlabi ulit si Katana. Tutulong na lang po ako, ma'am. Nakakahiya naman po kung nakaupo lang po ako dito at walang ginagawa. Nahihiyang ani ni Katana. Sige iha, kung yan ang gusto mo. Pero sa magiging trabaho mo talaga ay pag-uwi ko na natin pag-usapan ha? Ani Sky. Ayos lang po, ma'am. Wala pong problema sa akin. Lilibangin ko na lang din po muna yung sarili ko sa ibang bagay. Aniya. Maliit nang ngumiti si Sky sa kanya, kaya napangiti din si Katana. Hindi niya maiwasan na mapatitig sa mukha ng kanyang amo. Gandang-ganda talaga siya dito. Apaw na apaw ang aura nito, dagdag pa ang mga alahas na nasa katawan nito na halatang mamahali na totoo. Hindi kaya hold upin naman si ma'am? Ang dami niyang suot na mga alahas. Doon pa lamang malalaman mo na agad na mayaman siya. Kung ako yun, natatakot akong lumabas ng may mga ganon sa katawan ko. Sabi ni Katana sa kanyang isipan habang nakatingin sa kwintas ni Sky. O siya iha, mauuna na kaming mag-asawa. May trabaho pa talaga kaming dalawa eh. May meeting kami ngayon sa mga business partners namin at malilate na kami. Sige, bye Katana. Marahang ani ni Sky. Bye po, ma'am. Mag-iingat po kayo. Ani Katana at kumaway naman si Sky sa kanya habang may ngiti sa labi. Napahinga si Katana. Grabe, halos ang perfect niya. Ang ganda-ganda niya, tapos sobrang bait pa. Ngayon ko lang napansin na ang soft talaga ng boses niya. Pero nag-iiba kapag strikta o kaya naman galit siya.
Ani Katana. Pumunta muna siya sa kanyang silid. Inayos niya ang sarili bago siya umupo sa may edge ng kama at tinawagan ang kanyang ina. Nakakausap niya naman ito palagi at araw-araw siya nag-a-update dito para hindi ito mag-alala. Hi Nay, good morning po. Kumusta po kayo? Si tatay po. Bungad na tanong ni Katana. Hello anak, good morning din. Kakaalis lang ng tatay mo at ng mga kapatid mo. Papasok sila sa school. Nagkasalisihan lang kayo. Sagot nito. Oo nga po eh. May ginawa lang po kasi ako. Ani Katana. Ayos lang yan anak. Pwede naman mamaya ay magkausap kayo. Mamayang gabi kapag may free time ka. O kaya kami ang tatawag para alam mo na nandito sila. Ani ng ina. Naguhugas ito ng plato at ang phone ay halatang nakapatong sa kung saan na malapit lang sa ina. Kamusta ka ngayon anak? Di ba ngayon ang umpisa mo sa pag-aalaga? Pag-iiba ng ina ng kanilang usapan. Opo, Nay. Ngayon po. Tumulong po muna ako sa gawain dito sa mansyon. Ang maglinis, pero magaan lang naman po. Mamaya ko pa po kasi malalaman kung sino talaga ang aalagaan ko. Kasi nagmamadali po si Mama at may trabaho po kanina. Magalang na sagot ni Katana. Maayos at mababait ba ang amo mo dyan sa'yo, anak? Hindi ka ba nila sinasaktan? Maayos ba ang trato nila sa'yo? Baka hindi, anak, ha? Huwag na huwag kang magsisinungaling kay nanay. Kasi malalaman at malalaman ko din ang totoo. Ani ng ina. Pagak na natawa si Katana. Sobrang bait po ni Ma'am Sky, Nay. Tapos sobrang ganda niya. Ang mukha niya parang inosente. Tapos, ang soft po ng boses. Pero nag-iiba ang ekspresyon ng mukha nito. Pero sobrang bait niya talaga, Nay. At gandang-ganda po talaga ako sa kanya. Ay... Ngiting kwento ni Katana habang nai-imagine niya ang mukha ni Ma'am Sky niya. Mabuti naman kung ganun at mabuti na napunta ka sa mababait na amo. Dahil kung hindi ay pauuwiin talaga kita dito. Ako na mismo susundo sa'yo kung nasaan ka man. Mas mabuti pang huwag ka nang magtrabaho kung hindi naman maganda ang trato sa'yo. Ani ng ina na nagpunas ng mga kamay at pagkatapos kinuha sa pagkakapatong ang cellphone. Totoo po talaga, Nay. Sobrang bait po talaga nila. At sobrang maalaga po nilang lahat. Ang ganda pa nga po ng silid ko dito eh. Parang kasing laki ng loob ng bahay natin. Kwento ni Katana. Talaga anak? Namamanghang tanong ng ina. Opo, Nay. Parang palasyo po ang mansyon nila dito. Lahat po kami, ganun po ang kwarto. Hindi ko nga po naramdaman nakatulong po ako dito eh. Parang miyembro lang din po ako ng pamilya nila. Sobrang bait po talaga nila, Nay. At wala po akong masabing masama sa kanila. Kwento pa ni Katana habang nakangiti. Napangiti naman ang kanyang ina at nagpatuloy ang kanilang kwentuhan. Maraming sinabi at kinuwento si Katana kaya hindi na nag-alala ang kanyang ina. Bagkus ay namangha siya. Nais niya tuloy makilala ang mga amo ni Katana. Natapos ang kanilang pag-uusap at lumabas na si Katana. Nakita niya nag-uusap si Althea at si Brian at tumatawa pa ang mga ito at may kakaibang naramdaman si Katana. Hello? Bati ni Jenica na kararating lang. Agad na palingon doon si Katana na nagulat pa dahil napaigtad sa pagkakatayo. Hello din po. Nahihiyang bati ni Katana. Ngumiti si Jenica sa kanya. Hindi maiwasan ni Katana na pagmasdan nito. Ang ganda niyo po. Namamanghang sabi ni Katana. Jenica chuckled. Tara sa pool. Usap muna tayong dalawa. Gusto kitang makilala at makaklose at mukhang magkakasundo tayo eh. Ani Jenica. Ano po palang pag-uusapan natin? Kapatid po ba kayo ni Sir Brian? Ay hindi. Nasa Amerika palang kapatid niya. Ani Katana. Nabuntis niya ako kaya ako nandito. Sabi ni Jenica. Nagulat naman si Katana, laglag ang kanyang panga at awang ng bahagya ang labi nito habang nanlalaki din ang mga mata. Hala, totoo po? Eh di, kasintahan niya po kayo? Tanong ni Katana. Ngumiti si Jenica at totoong ngiti ang kanyang pinakita. Hindi, Kat.
Hindi kami magkasintahan na dalawa o kung anuman. Sagot ni Jenica. Kumunot ang noo ni Katana sa pagtataka. Po? Paano hindi po? Magkakaanak na po kayong dalawa. Ani Katana. Masyado ka inosente at halata talagang taga-probinsya ka. Sasabihin ko sa'yo, pero ikaw na lang ang manghusga if huhusgahan mo ko. Marahang ani ni Jenica. Napaayos ng upo si Katana at ready nang makinig sa kung ano man ang sasabihin nito. Hindi naman po ako judgmental, saka malawak naman po ang pag-iisip ko. Ani ni Katana. I see. Playboy si Brian, babaero. Lahat na ata tawag sa kanya. Dahil masyado siyang matinik sa babae. Hindi naman kasi maitatangging gwapo siya at may karisma talaga. Kaya nahuhulog at naaakit ang mga babae sa kanya, na siya namang inaakit niya talaga. Maraming naging babae si Brian, iba't iba, maya-maya, at lahat ng yun ay tinatalik niya. Kwento ni Jenica. Ha? Grabe naman po yan. Bakit siya ganyan? Baka mamaya makakuha na siya ng sakit dahil sa pakikipagtalik niya. Hindi niya po ba naiisip ang mga bagay na yun? Saka hindi po maganda ang ginagawa niya. Parang ginagawa niya lang laruan ng mga babae. Nakapagsawa na siya, ay iba naman. Ano ba yan? Parang naiinis at naiirita ang sabi ni Katana. Wala na tayong magagawa kasi ganun na talaga siya. At wala naman ang magagawa ang kanyang mga magulang. Dahil kahit napigilan pa nila ito, hindi pa rin magpapapigil si Brian. Dahil dapat kusa siyang magbago. At naniniwala ako magbabago siya. Dahil may isang taong magpapabago sa kanya. Ani Jenica. Mukhang kayo po magpapabago sa kanya. Alam ko po yun kasi magkakaanak na kayong dalawa. At hindi magandang impluwensya sa anak ninyo kapag nalaman niya ito. Siguro po magbabago siya kapag lumobo na ang tiyan mo. Basta, magtiwala lang po kayo. At sana lang po talaga ay magbago na siya. Grabe talaga. Hindi po ako makapaniwala na ganun siya. Sabi na mukha pa lang niya halata mo na talaga. Ani Katana na napapailing habang kagat ang labi. Hindi ako makakapagpabago sa kanya, Kat. Dahil una pa lang, hindi siya naniniwala na sa kanya itong dinadala ko. At pangalawa, ay kung mapapabago ko siya, ay napaka-imposible nun. Pero may kilala akong isang tao na kaya siyang pabaguhin. Ani Jenica na dahang-dahang ngumisi. Sino naman po? Takang tanong ni Katana. Ikaw, Katana. Ikaw makakapagpabago sa kanya. Sagot ni Jenica na siya ikinatigil ni Katana. Ha? Ako po? Nagtatakang tanong ni Katana. Umpisa pa lang alam ko ng ibang pagtingin ni Brian sa'yo. At kanina, pinapanood ko siya habang nagtatawanan kayo ni Althea. At kung ano-ano yung sinasabi niya sa sarili niya. Hindi niya alam na nasa likuran niya ako. Kaya narinig ko lahat ng sinabi niya. Kaya Katana, I'm sure na ikaw ang magpapabago sa kanya. Alam ko mahuhulog siya sa'yo. Ani Jenica. Saglit na hindi nakaimik si Katana hanggang sa napatikhim na lamang siya. Hindi niya alam ang magiging reaksyon. Nagulat siya sa sinabi ni Jenica. Hindi ko po alam ang isasagot ko at gagawin ko. Ani Katana. Makikiusap sana ako sa'yo na kung kaya mo talaga, ipakisamahan mo si Brian. Ikaw nang makakapagpabago sa kanya. Iparealize mo sa kanyang hindi maganda ang ginagawa niya at mali yun. Sumasakit na din talaga kasi yung ulo ni na tita at tito sa kanya. Kaya sana, gawin mo please. Pabaguhin mo siya. Huwag ka nga lang mahulog sa kanya. Pero kung mahulog ka man wala naman sigurong problema. Ani Jenica na pinasadahan ng mga daliri ang kanyang buhok. Naku po, hindi po ako mabilis ma-attract. Kaya never po ako nagkaroon ng kasintahan. At ayoko pong mahulog sa isang lalaking babaero. Di ko po yata kakayanin. Kawawa naman at lugi ako. Ani Katana. Napangiti lalo si Jenica. Maniwala ka, Katana. Pero magbabago talaga yan si Brian oras na malaman niya din ang mga bagay na yan. He will make you feel special at talagang iingatan ka niya. Hindi niya hahayaan na masaktan ka. Basta, maraming pumapasok sa isip ko at naniniwala ako sa instinct ko.
At kapag nangyari talaga yun, ay ako ang unang magiging masaya sa lahat. Ani Jenica. Hindi maintindihan ni Katana kung bakit sinasabi iyon ni Jenica dahil magkakaanak sila ni Brian. Hindi na lamang umimik si Katana at dumating na sina Sky at ang asawa nito dahil hapon na. Pumasok si Katana sa opisina ng mag-asawa dahil pinapatawag siya ni Sky. Napansin niya agad si Brian na prenteng nakaupo sa sofa na napatitig sa kanya kaya umiwas siya ng tingin. Bakit po, ma'am? Magalang na tanong ni Katana. Have a seat, iha, sabi ni Sky. Umupo si Sky sa kung saan ang inuupuan ni Brian dahil yon ang malapit sa kanya. Hindi niya alam kung bakit malakas ang kabog ng kanyang dibdib dahil malapit sila sa isa't isa. Parang kapag nagtama ang kanilang mga katawan ay makukuryente siya. This is my son, iha. He's Brian. At siya ang aalagaan mo. Ani Sky na ikinatigil ni Katana dahil sa gulat. Po? Siya po? Gulat na tanong ni Katana. Yes, iha. Masyado kasi siyang sakit sa ulo. Kaya ang kailangan mong gawin ay bantayan siya. Huwag mo hahayaan na umalis siya na hindi ka kasama. Dapat, palagi kanyang kasama sa kung saan man siya magpunta. Para makaiwas siya sa pambababae niya. Ani Sky na naging mariin ang boses. Napatingin si Katana kay Brian na may ngisi sa labi. Anong iningisi nito? Natutuwa ba siya? Kasi ako hindi. Malaki na siya at may isip. Alam niya na ang kanyang ginagawa. Kung tutuusin ay hindi na siya dapat bantayan at alagaan pa. Gusto kong magreklamo. Pero parang nakakabastos naman yun kay ma'am. Ani Katana sa kanyang isipan. Sige po, ma'am. Ako na po ang bahala sa kanya. Pero, pwede ko po bang saktan tong anak ninyo kapag naiinis ako o pinapasakit niya ang ulo ko? Tanong ni Katana. Natigilan si Brian dahil sa narinig. Napakunot ang kanyang noo. Gawin mo ang gusto mong gawin sa kanya, iha. Basta magtinulang ang batang to. May karapatan ka na gawin ang lahat. Ani Sky na walang alinlangan. Ma'am, sabat ni Brian. Wala kang magagawa, anak. Ayaw mo naman sigurong iban ko lahat ng mga cards mo. Kaya matuto kang sumunod. At saka nga pala, iha. I-update mo ako kapag may ginagawang hindi maganda ang batang to. Dahil kapag nakarami na siya, ay tuluyan ko na talagang kukunin ang lahat sa kanya. Mga kotse at kondo niya. Ani Sky. Mom, that's too much. Bakit mo naman ako ginaganyan? Parang hindi mo naman ako anak. Ani Brian na nag-aastang bata. Huwag ka nang magreklamo. Wala ka nang magagawa. Kaya magpakabait ka na. That's final. Maiwan ko muna kayong dalawa para kahit paano ay makapag-usap kayo at makilala niyo ang isa't isa. Paalam ni Sky at mabilis nang tumayo para iwanan ng mga ito. Napatikhim si Katana at akmang magsasalita nang maramdaman niya na lang ang katawan ni Brian na dumikit na sa kanya. Hindi niya namalayan ang bilis nito na magkatabi na pala sila. Di ka na makakatakas sa akin, baby. Ginusto mo to, kaya kailangan mong panindigan. Dahil hindi kita pakakawalan, kahit na gusto mong kumawala. Kaya be ready, baby. Husky na bulong ni Brian sa tenga ni Katana na parang nagtindigan ang mga balahibo nito sa katawan. Napakagat ito sa kanyang labi hanggang sa napasandal siya sa dulo ng sofa dahil kay Brian. Anong ginagawa mo? Umayos ka nga. Hindi tama yung ginagawa mo. Ani Katana. Warning ka kagad sa akin, Brian. Isa pa. Mariing dagdag nito pero napangisi lang si Brian na hindi man lang natakot sa kanya. Hindi ako natatakot sa kahit kanino, baby. Kaya kahit natakutin mo pa ako, ay hindi ako matatakot. Parang ikaw nga yung matatakot sa akin eh. Pero hindi ko naman hahayaan na maramdaman mo yan. Malambing na sabi ni Brian na bahagyang inilapit ang mukha kay Katana na napapalunok. Malakas ang kabog ng dibdib ni Katana at nanghina bigla ang kanyang mga tuhod. Hindi din ako natatakot sa kahit na kanino. Kaya wala akong pakialam din sa sinasabi mo. Alam ko kung anong klaseng lalaki ka. Kaya wag mo akong susubukan pang dagdag din sa mga koleksyon mong babae. Dahil naiiba ako sa lahat, Brian. Huwag ako.
Dahil matino akong babae at may pangarap ako pagdating sa pamilya ko, kaya iba na lang. Mahinahon na sabi ni Katana na hindi alam kung bakit yun ang lumabas sa kanyang bibig. Natigilan si Brian at nagkatitigan sila sa mga mata. Hanggang sa umangat ang isang palad ni Brian at hinaplos ang pisngi ni Katana na nahulog naman ng mga paningin sa ibaba. Mas lalo siya nanghihina dahil sa gaan ng haplos nito sa kanyang pisngi. No baby, hindi kita isasama sa kanila dahil kakaiba ka. And you don't deserve that, okay? Don't worry, hindi kita hahayaan na masaktan. Trust me. Nagkagatlabi si Katana kaya bumaba ang paningin ni Brian roon. Gusto niyang halikan iyon at may nabubuhay ng kung ano sa kanyang sistema. Napasiksik siya sa leeg ni Katana na nagulat sa ginawa nito. Ramdam ni Katana ang malalim na paghinga ni Brian na hindi niya alam kung bakit ganon. At ang paghigpit ng yakap nito sa kanya. Sinilit ni Katana ang mukha nito. Brian! Tawag ni Katana. Don't move, baby. Just let me. Baka hindi ko mapigilan ang sarili ko. Kaya wag kang gagalaw kung ayaw mo may mangyari dito sa pagitan nating dalawa. Ani Brian na parang nahihirapan ng boses. Sinunod na lang ito ni Katana. Hinayaan niya ito kahit hindi niya maintindihan kung bakit ganito ang ginagawa niya. Hanggang sa namalaya niya na lang ang kanyang sarili na hinahaplos ang buhok ni Brian na parang batang naglalambing sa ina. Dumaan ang mga oras, araw, linggo at mga buwan, maayos naman si Brian kay Katana. Hindi naman sumasakit ang ulo ni Katana pero naiinis lang siya dahil sa pagiging makulit nito sa kanya. Walang araw na hindi ito naging pilyo sa kanya. Nakita ng lahat ang pagbabago ni Brian, lalo na si Jenica at ang mga magulang ni Brian, na natutuwa dahil sa kanilang mga nasaksihan. Kasama nga ni Brian si Katana sa kung saan man ang lakad nito. Wala nang naging babae si Brian na siyang ikinataka ni Katana dahil kung meron man, wala siyang pakialam dito. Hoy, ano ba? Saway ni Katana kay Brian na bigla na lamang itong yumakap sa kanya mula sa likuran habang nagdidilig siya ng halaman. Ano ba? Bitawan mo nga ako! Sigaw pa ni Katana pero humahalakhak lamang si Brian sa kanyang tenga. Nakaramdam ng inis si Katana. Baby, naglalambing lang naman ako kaya pagbigyan mo na ako. Lambing ni Brian. Napaigtad naman si Katana. Isa pang ayaw niya talaga kay Brian ay ang paglalambing nito sa kanya. Naiilang siya at the same time ay nanghihina kasi hindi naman sila magkasintahan na dalawa ni Brian. Pero kung umasta ito sa kanya ay parang sila na. Kaya ayaw talaga ni Katana ang mga bagay na yon. At baka iba na din ang isipin sa kanya ng mga tao nakakakita sa kanilang dalawa. Umayos ka nga, Brian. Napapansin na kita na lagi mo yung ginagawa sa akin. Hindi ako natutuwa. Anas na sabi ni Katana na nagpatuloy sa pagdidilig kahit na nasa likuran niya si Brian na hinahalikan ng kanyang balikat. Sorry baby, hindi ko talaga mapigilan ang sarili ko eh. Ani Brian na parang bata. Nagkagatlabi si Katana para pigilan ang ngiti nito dahil nakyutan siya kay Brian. Hinayaan niya na lamang ito kaysa naman na magtalo pa sila. Alam mo Brian, isa na lang talaga iisipin ko nang may gusto ka sa akin eh. Dahil dyan sa mga kinikilos mo. Pero sana naman magpakalalaki ka. Magkakaanak ka na kay Jenica oh. Ani Katana. Hindi tama yung ganyan. Sorry ha, kasi parang lumalandi ka sa akin eh. Sana naman maisip mo na baka may masaktan kang tao dahil sa ginagawa mo. At isa pa, panagutan mo nga si Jenica. Ani pa ni Katana. Hindi ako ang ama ng dinadala ni Jenica. Ani bigla ni Brian na siya ikinatigil ni Katana. Alam ko na kung sino ang totoong ama nito. At inamin niya na din sa akin at kay Mommy. Alam na niya nung una pa lang. Pero tinanggap niya pa din si Jenica dahil naaawa siya rito. Dagdag pa ni Brian. Napakurap si Katana. Hindi niya na alam ang magiging reaksyon pero parang may saya sa kanyang puso. Hindi niya alam kung bakit masaya siyang nalaman na hindi si Brian ang ama ng dinadala ni Jenica.
Hindi na ako mambababae, baby. Good boy na ako. Marami ako na-realize dahil sa'yo. At promise, magbabago na ako. Hindi na ako playboy at masusuri ako sa mga babaeng nasaktan ko. Ani pa ni Brian na hinahalikan na ang leeg ni Katana. Just accept me, baby. Accept my love for you. I like you, Katana. And I think I'm falling in love with you. Sabi pa ni Brian na siya nagpakabog ng mabilis sa puso ni Katana. Brian, nasabi ni Katana. Hihintayin kita, baby. Hindi kita pinagmamadali at hindi mo kailangang sagutin o gantihan ang sinabi ko. Gusto ko lang malaman mong kaya ako ganito kasi gusto kita. Nakuha mo na agad ang atensyon ko simula nung una pa lang. At ngayon ay alam ko ng tuluyan ang nahulog ang sarili ko sa'yo. At dahil doon, kaya din ako nagbago. Dahil marami kang sinabi sa akin. Natauhan ako sa mga pinagagawa ko. At handa ako magbago para sa'yo. Marahang sabi ni Brian na namumungay pa ang mga mata. Hindi mo kailangan magbago dahil sa iisang tao, Brian. Magbago ka dahil alam mong mali ang mga ginagawa mo noong una. At magbago ka dahil yun ang gusto mo. Hindi dahil sa akin o kanino pa. Kasi, paano kapag halimbawa na wala ako? Eh di babalik ka pa din sa dati. Kasi wala nang dahilan kung bakit nagbago ka. Marahang sabi ni Katana, pero napangiti si Brian. Gusto ko, baby. Gusto ko magbago. Dahil yun ang gusto ko at hindi ako nararapat para sa'yo. Hindi nararapat ang dating Brian sa'yo. Aminado akong babaero ako, baby. Marami ako naging babae. At hindi na ako virgin. Pero malinis ako. Alam kong doon pa lang, di na ako karapat-dapat sa'yo. Pero baby, naikiusap ako. Sana bigyan mo ako ng pagkakataon para mapatunayan ko ang sarili ko sa'yo. Sabi ni Brian na ramdam sa boses ang pagiging sincere. Brian, hindi ko alam ang isasagot ko sa'yo. Nagulat ako sa biglaang pag-amin mo. At ang totoo, wala talaga sa isip ko magkaroon ng kasintahan. Wala din ako alam sa relasyon. Kaya, sana, ikaw ang bahala kung mahulog ako ng kusa sa'yo. Sabi ni Katana. Ikaw ang bahala sa kung ano ang gagawin mo kung totoo talagang sinasabi mo sa akin. Hindi ka naman mahirap mahalin, Brian. Pero ayoko matutuhan kitang mahalin. Gusto ko magkusa ang puso ko. At dahil doon ay hinahayaan kita. Gusto ko rin maramdaman ng magmahal. At magkaroon ng kasintahan. Kagat-labing pag-amin ni Katana. Thank you so much for making me happy. And for giving me a chance. Pangako, di ko sasayangin tong chance na binigay mo sa akin. Tong pagkakataon na mahalin ka at patunayan ang sarili ko. Ani Brian. Maya-maya ay nakita na lamang nila ang kanilang mga sarili na naghahabulan habang nagbabasaan ng tubig. Rinig na rinig ng iba ang tili ni Katana at ang tawa ni Brian. Hindi alam ng dalawa na pinanonood na pala silang dalawa ni Sky at ni Jenica. Hindi nga ako nagkamali. Malakas talaga ang pakiramdam ko. At ngayon ay nagkatotoo nga. Si Katana nga lang talagang makakapagpabago kay Brian. Katana is so precious. At hindi kayang saktan ni Brian to. Kaya ngayon ay nagbago siya para kay Katana. Sabi ni Jenica. Ganyan din na nakikita ko umpisa pa lang. At hindi din ako nagkamali. I'm thankful to Katana. Ang laki ng pagbabago ni Brian. Ibang-iba na siya noon kumpara ngayon. At sana, tuloy-tuloy ang pagbabago niya. Ani ni Sky. Naniniwala po ako magpapatuloy po yan. Halata sa mga mata ni Brian na mahal niya po talaga si Katana. Hindi niya po ito magagawang saktan pa. Ani Jenica. I hope so, Jenica. Ani Sky. Pinanood lamang nila ang dalawa na parehas may mga ngiti sa labi at masayang masaya ang mga ito. Lumipas ang 1 taong pagtatrabaho ni Katana sa mga Benaventura ay naging parte na siya ng pamilyang ito, lalo na nung opisyal na siyang ipakilala ni Brian sa lahat. Tanggap siya ng mga ito kahit na noon pa man na hindi pa sila ni Brian. Halos 1 taon din siyang niligawan ni Brian para makilala nila ang isa't isa.
Pero aaminin ni Katana na mahal niya na nga si Brian. Nakita niya ang effort, tiyaga at pagod ni Brian sa kanya. Kitang-kita niya talaga na gusto talaga siyang i-pursue ni Brian. Walang araw na hindi siya nito pinasaya. Kaya isang araw, nalaman na lang ni Katana sa sarili niya na mahal niya na si Brian. Dahil napamahal na sila sa isa't isa, hindi na nila alam kung kaya pa nilang mawala ang bawat isa. Isa pang kinakatakot ni Katana ay kung paano niya sasabihin sa kanyang mga magulang. Doon siya magpapasko at kinakabahan siya kahit na hindi pa naman talaga sila ni Brian. Doon po ako magpapasko sa probinsya namin ani Katana kina Sky at sa asawa nito. Ganun ba, iha? Wala namang problema sa amin. Papahatid ka na lang namin para safe kang makauwi sa inyo. Kailan ba uwi mo roon? Marahang tanong ni Sky. Bukas ko po sana balak na umuwi. Sagot ni Katana at napatango naman si Sky. Sige, iha. Mag-iingat ka, ha? And i-enjoy mo ang Pasko mo kasama ang mga mahal mo sa buhay. Ani Sky. Ma'am, sasama ako sa kanya. Singit ni Brian bigla, kaya napalingon sa kanya ang lahat. Brian, di mo na kailangang sumama. At saka, ayos naman na ako doon. Pamilya ko naman ang mga makakasama ko at hindi ibang tao. Ani Katana. Ngumuso si Brian at nagastang bata. Hindi man lang nahiya kung nasa harapan niya ang kanyang mga magulang. Di baby, sasama ako sa'yo. Magpapakilala na din ako kay na tatay at nanay bilang manliligaw mo. Ngiting ani ni Brian na proud pa. Napakagat naman ng labi si Katana. Ma'am, Dad, sama po ako sa kanya. Palagi ko naman po kayo nakakasama sa Pasko. Kaya doon po muna ako sa kanila. Paalam nito. Hindi kami ang magde-decide niyan, anak. Tanungin mo si Katana kung okay lang ba sa kanya. Ani Sky, kaya napalingon si Brian kay Katana. Nakahawak siya sa bewang nito. Baby, sama po ako. Baka madaming pangit na boys na tumingin sa'yo. Kaya kailangan kitang bakudan ng mabuti. Paglalambing ni Brian, napatawa naman ang kanyang ama at napailing naman si Sky. Baby, sama ako please. Paglalambing pa nito na sumiksik sa kanyang leeg. Sige, kung yan ang gusto mo, pero ihanda mo ang sarili mo ha. At baka may ipagawa si tatay sa'yo kapag nalaman niyang manliligaw kita. Ani Katana. Napangiti si Brian at hinalikan siya sa pisngi sa harapan ng mga magulang nito. Thank you baby, at ready na po ako sa pagpapahirap sa akin ni tatay. Ani Brian. Kinabukasan ay maagang bumiyahe sina Brian at Katana papunta sa probinsya. Natulog muna si Katana sa balikat ni Brian na hinahalikan siya sa noo at kinukuhanan siya ng litrato kahit natulog ito. Nagising si Katana at malapit na sila sa kanila. Tulog ka pa po, baby. Ani Brian. Nagpunas ng mga mata si Katana at nag-inat-inat. Inayos niya ang kanyang sarili. Okay na ako. Ikaw, nakatulog ka ba? Ani Katana. Okay lang ako, baby. Saka hindi ko need matulog. Gusto ko lang ng pagmasdan ka. Kinilig naman si Katana dahil sa sinabi nito. Ikaw talaga. Malapit na tayo. Ready ka na ba? Ngising tanong ni Katana. Malawak na napangiti si Brian. Handang-handa na ako, baby. At excited na ako makita si nanay at tatay. Magpapasalamat talaga ako. Kasi ang ganda ng anak nila. Gusto ko malaman kung ano yung posisyon nila para kapag gagawa na tayo ng baby. Siguradong kasing ganda mo. Ani Brian, namamangha ang mga magagandang mga mata habang nakatingin kay Katana na namumula. Siraulo ka talaga. Asik ni Katana at hinampas siya sa bandang dibdib na kanya lamang tinawanan at hinuli ang mga kamay ni Katana. Hinalikan niya ang mga iyon. Thank you so much for everything, baby. Mahal na mahal kita hanggang sa kabilang buhay. Ani Brian at hinalikan na noon ni Katana na napatitig sa kanya. Nang makarating na sila kina Katana ay inalalayan siya ni Brian sa pagbaba ng van. Marami na agad ang napatingin kay Brian. Nakakaagaw naman kasi talaga ng atensyon si Brian.
Parang mali atang pumayag akong sumama ka dito ah. Nakakaano eh. Ang daming babaeng nakatingin sa'yo. Nakakainis. Ungot ni Katana. Hinapit siya nito at mabilis sinalikan sa labi. Napasingha pa ang mga babaeng nakatingin sa kanila. Hanggang tingin lang sila, baby. Dahil sayong-sayo ako. At ayoko naman sa kanila, no? Ani Brian, napatawa tuloy si Katana. Nakahawak lang ito sa kanyang bewang papunta sa kanilang tahanan. Nakita niya agad ang kanyang ina na nasa labas ng kanilang bakuran. Nay! Sigaw ni Katana. Agad namang napalingon sa kanya ang ina na nagulat. Niyakap agad ni Katana ang ina. Diyos ko anak, bakit hindi ka man lang nagsabi na uuwi ka? E di sana nakapaghanda man lang ako kahit papano. Ani ng ina. Hindi na po kailangan, Nay. Surprise lang din po talaga ang pag-uwi ko. Mabuti naman at pinayagan ka ng amo mo. Ani ng ina at doon naalala ni Katana na kasama niya pala si Brian. Lumapit siya kay Brian. Dinala niya ito sa harapan ng kanyang ina na agad namang napatingin kay Brian na may pagtataka sa muka. Nay, siya po pala si Brian, ang bunsong anak ng mga amo ko. At ano po, napatigil si Katana. Nagmano naman agad si Brian sa kanyang ina. Hello po, Nay. Ako po pala si Brian Benaventura. Ako po ay manliligaw ni Katana. Ngiting sabi ni Brian. Napakurap ang ina ni Katana. Nay, nangangapang ani ni Katana. Naku, dalaga na ang panganay ko. Tuwang ani ng ina na siya ikinagulat ni Katana. Inani ng mga tanong ng kanyang ina si Brian na magalang namang sumasagot sa lahat ng tanong ng ina. Napapailing na lamang si Katana pero tuwang-tuwa ang puso niya. Nawala ang kaba at bahala sa kanya dahil nakikita niya ang tanggap ng kanyang ina si Brian at ang kailangan niya na lang ay ang pagtanggap ng kanyang ama. Alam niyang pahihirapan ng tatay niya si Brian kaya kailangan nilang maghanda. Naging close agad si Brian sa kanyang ina at nagtatawanan ng dalawa. Halos hindi na maglayo ang mga ito kaya napasimangot na lamang si Katana. Sumapit ang hapon at dumating ang kanyang ama. Nagmano siya agad. Mano po, ani Brian na nagmano sa kanyang ama na kumunot ang noo. Kinakabahan na naman tuloy si Katana. Malakas ang pintig ng kanyang puso kaya kinagat niya ang kanyang labi at nanginginig siya ng bahagya. Sino tong gwapong lalaking to? Tanong ng ama. Tay, kabadong tawag ni Katana. Manliligaw yan ng panganay natin, kaya umayos ka. Huwag mo subukang may gawing hindi maganda. Pagbabanta ng kanyang ina sa ama. Sino namang may sabi na may gagawin ako? Ang gwapo ng batang are. Ani ng ama na inakbayan si Brian na may mayabang ngising nakatingin sa kanya. Hindi maiwasan ni Katana na mapairap. Ilang buwan ka na naniligaw sa panganay namin, iho? Tanong ng ama. Mag-iisang taon na po sa March. Magalang na sagot ni Brian. Nax, boto na agad ako sa'yo. Ganyan dapat ang tunay na lalaki. Handang maghintay para sa babaeng minamahal niya. Kahit na gaano pa katagal. Basta, huwag mo sasaktan ang aming prinsesa, iho. Paalala ng ama. May kung anong humaplos sa puso ni Katana habang pinagmamasdan ng dalawa. Hindi niya akalain na sobrang overwhelming ng pagtanggap ng kanyang mga magulang kay Brian. Iba ang ine-expect niyang mangyari. Buong akala niya ay magagalit ang mga ito sa kanya at makakatanggap siya ng kung ano-anong mga salita. Pero iba ang nakikita niya. Nung sumapit ang gabi ay sabay-sabay silang kumain at kasiyahan ng namayani sa kanilang lamesa. Maging sa mga kapatid niya ay nakuha ni Brian agad ang loob ng mga ito. Masayang-masaya si Katana sa kanyang mga nasasaksihan at parang wala na siyang mahihiling pa kundi ang makasama na talaga si Brian panghabang buhay. Kinagabihan ay inaya ng kanyang ama si Brian sa inuman at habang nagiinuman ng mga ito ay rinig ni Katana ang usapan ng dalawa. Iho, ikaw ay tanggap namin ang asawa ko. Mahal ka ng anak namin. Di naman namin pwedeng pigilan kayong dalawa kung nagmamahalan talaga kayo. Dumaan na din kami sa ganyan.
Mas bata pa nga kami ng ina ni Kat nang maging kaming dalawa. Ang amin lang ay huwag na huwag mo siyang sasaktan, iho. Dahil never namin niyang sinaktan, mapa-physical man o emosyonal. Sabi ng ama ni Katana. Mahal na mahal ko po ang inyong anak, Tay. Aaminin ko po, ako po talaga ay playboy at babaero. Nasabi ko na din po yan sa inyong asawa. Kaya sabi ko po, ayos lang po sa akin kung hindi niyo po muna ako agad matanggap. Hindi po ako perpektong lalaki at aminado po akong hindi pa gaanong kalawak ang isip ko pagdating sa pag-ibig. Laro lang po sa akin ang lahat dati. Pero si Katana po, yung magandang anak ninyo, binago niya po ako, Tay. At namalayan ko na lang din po ang sarili ko na nagbabago dahil gusto ko maging karapat-dapat sa kanya. Kaya sana po ay matanggap niyo po ang buong pagkatao ko. Kaya sana po ay matanggap niyo ang buong lalaking dating playboy na nasa harapan ninyo, Tay. Sincere na sabi ni Brian. Naiintindihan kita, iho. Dahil ako, aaminin ko, ganyan na ganyan din talaga ako sa'yo noon. Tumawa ang ama ni Katana. Iba't ibang mga babae ang kasama ko maya-maya. Hanggang sa nakilala ko ang ina nila Katkat. At gaya mo, tinamaan ng lintik. Kaya heto, masaya kami ngayon. Kwento nito. Napangiti si Brian. Nagpatuloy sila sa kwentuhan at inuman habang si Katana ay napaiyak habang pinapakinggan ang mga ito. At mas naging buo na talaga ang desisyon niya. Araw ng Pasko at doon tuloy ang sinagot ni Katana si Brian na hindi makapaniwala kung totoo ba talaga ang nangyayari. Pakiramdam niya, tumigil bigla ang kanyang mundo nang marinig ang sinabi ni Katana. Sinasagot na kita, Brian, at handa din akong pakasalan ka. Bumuo ng pamilya kasama ka at magkasama tayo hanggang sa dulo. Ani Katana sa gitna ng halikan nilang dalawa. Naglalandas parehas ang kanilang mga luha, lalo na si Brian dahil sa sobrang saya. Thank you, Katana. Di ko alam masasabihin ko. Pakiramdam ko, panaginip lang ito pero hindi. Totoo ang lahat. Mahal na mahal kita, Katana. At pangakong hindi kita sasaktan at iiwan. Mamamatay akong ikaw ang minamahal ko. Thank you for accepting me. Emosyonal na sabi ni Brian habang umiiyak. Nagdampi ang kanilang mga labi kasabay ang palakpakan ng mga taong nakapaligid sa kanila. Sino mag-aakala na ang isang playboy na si Brian ay mapapabago ng isang simpleng babae na halos mamamatay na siya kapag wala ito sa kanyang tabi. Doon talaga mapapatunayan ang tunay na pag-ibig na kahit sino pa siya, ano pa siya, at kung ano man ang nakaraan niya, tatanggapin mo pa din. Ganon ang tunay na pagmamahal. Hindi pinipili, bagkus ay tinatanggap, at dapat mahalin nyo ng lubos at walang katapusan ng isa't isa. Wakas. At kung nagustuhan nyo ang aming kwento, please leave a like, comment, share and subscribe for more wonderful stories. Paalam!